po para ideklarang unconstitutional, labag sa konstitusyon, ang paglipat ng mahigit 100 milyong pisong Ito, isa pa to. Itong mga dilawang. Padagdag pa tong mga ito eh. Ay, sige, tuloy. confidential funds sa Office of the Vice President noong nakaraang taon. Ang sagot ng bise sa pagtutok ni Salima Refran. Ang hiling ng grupo ng Concerned Citizens at Taxpayers sa Korte Suprema, utusan nito ang Office of the Vice President na isauli sa kaban ng bayan ang natanggap at ginastos nitong 125 million na confidential funds noong 2022. Naging kontrobersyal ang pondong ito dahil inirelease ito ng Budget Department sa OVP mula sa contingent fund sa basbas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang sabi ng petitioners, hindi raw nasunod ang tamang proseso dito, kaya dapat ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional ito o labag sa saligang batas. Respondents sa petisyon ng OVP, Office of the Executive Secretary at Department of Budget and Management. It's a usurpation of legislative power. This is actually a circumvention of account. Ay, ayun tuloy, napindot ko. Dahil inirelease ito ng Budget Department sa OVP mula ng petitioners, hindi raw nasunod ang tamang proseso dito. Kaya dapat ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional ito o labag sa saligang batas. Respondents sa petisyon ng OVP, Office of the Executive Secretary at Department of Budget and Management. It's a usurpation of legislative power. This is actually a circumvention of accountability. There is really no item of confidential funds in the 2022 Government Appropriations Act for Vice President. Sa 6 na taon ni Leni Robredo as Vice President, never... Brad, naipasok mo pa yun. Ganyan. Isipin mo na ipasok niya pa si Leni. No, wala naman daw confidential fund si Leni. Wala naman siyang silbi. Ano man silbi? Ano man silbi ni Leni? Ano bang ginawa niya nung panahon ni PRRD? Wala. Oh, naku, sana all, sabi ni Garski. Shout out sa mga ex ko na hindi makamove on. Nung naipasok, tingnan nyo, ha? Meron akong tanong sa inyo, Brad. Kine-question nyo si BP Sara. Sige, kung kailangang ikulong si Sara, ikulong ninyo. Hindi ako maghuhusga kung tama ang ginawa ni Sara o mali. Bahala kayo, bahala ang korte mag-solve niyan. Wala sa akin ang paghuhusga. Ang kine-question lang namin, Brad, eto. Bakit si Sara lang ang hinihingan nyo ng confidential funds? Bakit si Sara lang ang sinasampahan ninyo? Seriously, si Sara lang ba ang may confidential funds? Di nagmumukha kayo mga double standard. Ito mga dilaw na ito, pinapakita nila, pinapatunayan nila yung mga pagkalaos nila. Mabalik tayo dun sa mga vloggers na basta lang makahanap, naghahanap ng mali sa Banateros Brothers. Pag nagkamali, sasawsawan nila. O sawsaw naman yung mga hindi makamove on. Sus Mariosep. Irrelevant na kayo eh. Ngayon sa tingin ninyo makakalamang kayo dahil binabanatan si Sara, sawsaw naman kayo. Di ba? Ang dami pong ang daming sawsawera dito sa Pilipinas. Pambihira, Ang galing, hindi totoo. Ang galing mo, Brad. Naipasok mo pa si Leni. Wow. Naman, please naman, don't compare Leni kay Sara. Ikaw siguro, i-compare mo si Leni kay Ontiveros. Ayan, trapo. Yung kalaki-laki ng mga billboards, ang layo pa ng eleksyon. Ipaglaban ng magsasaka, mukha niya nakalpaskil. Ganun. Hindi, sa totoo lang, anong naging silpi ng dilaw? Wala. Kinuha nyo kay Marcos. Sabi nyo, diktador si Marcos. Kinuha ninyo, anong naayos ba? Buhay na ako noon, Brad. Kaya alam ko, mas humirap tayo kaysa nung panahon ni Marcos. Real talk po.
Angat pa tayo sa buhay nung panahon ni Marcos, senior ha, hindi itong junior, yung senior. Kinuha ninyo eh. Rotational brownout tsaka ang napala natin. Diyos naman, pasok mo pa si Lenny. Huwag mo ipasok Dilawan kasi babulagta kayo lahat. Humingi. Ay, grave threat yan, Coach Oli. Hindi yun ha. Baka gumaya ka dun sa vlogger na abogado. Hindi grave threat yung bubulagta. Ibig sabihin, bubula ang bibig nyo dahil matatameme kayo. At never binigyan ng confidential or intelligence funds. So, dahil nga yung 2022 budget, budget pa na yan yung kanyang outgoing budget, wala ring confidential and intelligence funds. Ang pondong ito ayon sa COA ay nagastos ng OVP sa loob ng 11 araw. Dapat po yan dumadaan sa tamang proseso. Dami mong alam. Hindi yung basta nagustuhan lamang, O di, parang whim ireklamo nyo rin si Marcos. Ireklamo nyo rin si Speaker. Ireklamo nyo rin yung kung ano. lamang, gagastusin yung pera ng bayan. Sabi naman ni Vice President Sara Duterte, ang inihaing petisyon, pagkakataon para tuluyan ng maisarang usapin. Malugod po naming tinatanggap ang pagkakataong talakayin ang legalidad ng paglilipat ng pondo. Umaasa kami na ang dunong ng Korte Suprema ay magiging daan upang tuluyang matapos ang usapin na ito. Yon, very good answer. Korte Suprema ang magiging daan para matapos na yung usapin na ito. Kasi pag sa Korte Suprema ay sinabi, tama yung ginawa ni Sara, finish na. Di ba? But anyway, ito again, kung mali si Sara, mali. Kung tama siya. Hindi po yun ang issue sa akin. Dapat ang batas applicable sa lahat. Sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Sinisilip nyo si Sara eh. Halatang halata kayo. Huwag nyo itanggi. Kasi kung itatanggi nyo, ang baba ng tingin ninyo sa utak ng mga Pilipino. Ginagawa nyong tanga mga Pilipino. Sinilip nyo si Sara. Bakit? Nasaktan kayo nung tinawag kayong tambaluslos. Bakit? Tinik sa pangarap ninyo. Kaya saktong-sakto yung sinabi niya, in your dreams, don't be tambaluslos. Eto meron lang akong gustong maikwento sa inyo. Meron akong kaibigan na kasamahan ko dati. Tapos, nagkakakwentuhan kami. No? Kailan lang, alam ko, kikita nyo, magkakasama pa kami. No, may nakakwentuhan tayo. Sabi ko sa kanya, Brad, ingat kayo. Kami na sa tingin ninyong oposisyon, hindi kami ang problema. Kasi kami, dadakdak lang kami. Ang ilalabas namin kung ano yung totoo. I-reflect lang para lang kaming salamin. Kung sinong humarap sa salamin, yun ang makikita mo. Yun lang po kaming tinatawag ninyong oposisyon. Kaya, huwag kayong mag-alala sa amin. Dahil hindi namin, kasi kina-question, sinisira nyo ang pagkakaisa na plano. Sinisira nyo ang pagbago ng bayan na to. Sabi ko, huwag kayong mag-alala sa amin. Hindi kami ang sisira sa pagkakaisa. Hindi kami ang sisira sa pagbangon ng bansang ito. Salamin lang kami ng katotohanan kung ano ang tunay na nangyayari. Pero tandaan mo to, pag ang gumalaw sa loob, within your circle, sa mga kasamahan ninyo, giba yung sinasabi nyo at pinagmamalaki ninyong pagkakaisa. Ngayon, sino ang lumalabas na tama? Ako o ikaw, Brad? Di ba? Sinong sumira sa pagkakaisa? Kami ba? O si Tamba? Asan ang problema ng pagkakaisa ngayon? Bakit nagkakahiwalay ang pagkakaisa?
naalala ko tuloy yung isang verse. Sabihin yung verse o kasabihan. Division is from the devil. Sino? Ano ang dahilan? Bakit nagkakawatak-watak kayo? Lumalabas ngayon kami pang banateros parang nagdidikit sa inyo eh. Oh. 'Di ba? Tanungin mo si Sara. Tanungin mo si Marcos. Tanungin mo kung sino ang sumisira. Si Ram. Paano magkakaisa? Eh yung pinsan ng sumisira. Kaya nga sabi ko kay Marcos, tanggalin mo yan si Tamba. Hindi matutupad yung pangarap ninyong 20 pesos at pagkakaisa hanggat nakaupo yan, pustahan tayo. Walang pagkakaisa dyan. Pangarap yan. Ang gusto niya, tandaan po natin ang pagkakaisa may kasamang sakripisyo. Hindi yung pagkakaisa, sumunod kayo sa akin, mga peste kayo. Ako masusunod, I will call the shots, lahat ng gusto ko, umuo kayo. Okay kayo. Pag hindi kayo umuo, tanggal kayo sa listahan. Hindi ganun ang pagkakaisa. Ang pagkakaisa sacrificial. Give and take. Hindi nagsasakripisyo eh. Kita mo ngayon. Sige nga. Tanungin ninyo yung mga Ensimada vloggers. Kami ba na tinatawag ninyong oposisyon ang sumisira sa pagkakaisa? O yung amo nyo? Ngayon naman, tutukan natin ang mahirap na tungkulin sa pagpapataas ng antas ng kalidad ng edukasyon sa ating bansa at pagprotekta sa ating mga mag-aaral at mga kawani ng Department of Education mula sa lahat ng uri ng banta at pang-aabuso. Kinukunan pa namin ng pahayag ang Office of the Executive Secretary at DBM. Pero dati nang sinabi ng Office of the Executive Secretary, inaprubahan ang hiling ng OVP sa ilalim ng 2022 Contingent Fund. Bilang bagong halal na opisyal ng gobyerno, kinailangan raw ni Duterte ng pondo para sa mga bagong programa. Sinuportahan daw ito ng Pangulo kaya inilabas ang pondo sa rekomendasyon ng DBM. Ang DBM, sinabi noon na release ang nangyari at hindi transfer ng pondo. Nakakarga raw ito sa 7 billion peso contingent fund ng gobyerno. Para sa GMA Ba't hindi nila tanongin si Marcos? Di ba? Tanongin ninyo. Kung tama ba yung pag-release ng confidential funds kay Sara. Then, you decide from there. Kung tama, ba't nyo kina-question? Kung mali, tanggalin nyo lahat. Tapos ang usapan. Kaya yung pagkakaisa na yan, wala na yan. Wala na yan. Unless tanggalin ni Marcos to si Tambaluslos, walang pagkakaisang mangyayari. Isipin mo ngayon, 2023 pa lang, watak-watak na. Magkakahati-hati talaga. Simula na yan ang pagkakahati-hati. Kaya nga ako, in a way, excited ako sa 2025 election eh. Ngayon nyo kung bakit? Magiging magiging makubuluhan. Kasi sigurado magiging aktibo. At kitang-kita natin sa pag-uugali nila, they want control. Control freak eh. So gagawin nila ang paraan na yung mayorya ay manatili sa kanila. Ang tanong kasi, marami sa mga pumapasok sa survey sa Senate ay hindi sa kanila or walang malinaw kung sa kanila o hindi sa Senado. Sa Congress, makukontrol yan kasi parang
local ang eleksyon sa congressman. Kaya posibleng makontrol yan kasi bara-barangay ang labanan dyan. Pero sa national, malamang-lamang mahahawakan to ng posibleng mahawakan to ni PRRD, lalo kung tatakbo sila mag-ama. Kaya magiging mainit yan, magiging aktibo yan. Kasi may karuktong yan sa sigalot na nangyayari ngayon between Sara at Romualdez. Kailangan nila ng kasamahan. So, sila ay magiging aktibo, mapa-local o mapa-national, at ang mga tao gusto rin manalo yung mga oposisyon naman para magkaroon ng check and balance. Kasi malinaw na ang nangyayari ngayon. Pag hindi ka oo, ayaw ka nila. At yan ay malinaw na ugali ng mga trapo at pamumulitika.